Paano kung ang isang may asawang lalaki ay namatay at may iniwang will? Doon sa kanyang will, nakasulat na yung kanyang mga perang naiwan sa bangko at yung kanyang mga ari-arian ay mamanahin equally ng kanyang mga kapatid, mga ate at kuya. Kanino mapupunta ang kanyang mga naiwanang properties at pera? Yan ang sasagutin natin sa ating case na may GR number 235701 na desisyon na nito noong February 15, 2023. So dito sa case na to, si lalaki ay namatay noong 2004. Pero noong 2002, meron siyang pinirmahan na isang holographic will kung saan yung kanyang mga ari-arian at pera o deposito sa bangko ay iniiwan niya sa kanyang 5 kapatid. At sinabi nga niya dito sa kanyang holographic will na siya ay biyudo. Ayon dito sa kapatid na babae ng namatay, nasa kustodiya niya yung holographic will ng namatay kasi ipinagkatiwala niya ito bago ito namatay. So nag-file ngayon ng petition sa korte si ate regarding sa probate ng holographic will. Pero nag-file naman ng opposition o kinontra ito ng allegedly asawa at anak ng namatay. Ayon dito sa asawa, siya at ang namatay ay ikinasal noong 2003 and nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na ipinanganak noong 2004. At ayon nga dito sa asawa, aminado naman siya na hindi sila magkasama kasi bago namatay yung lalaki, nagkaroon sila ng away. So, hindi sila magkasama sa bahay. Pero, the moment na nabalitaan niya na namatay yung kanyang asawa, dali-dali siyang pumunta. At pag-uwi nga niya sa kanilang bahay, doon niya nakita o nadiskubre na yung marriage certificate niya at saka yung birth certificate ng kanyang anak ay kinuha ng mga kapatid ng asawa niya. Okay, dito muna tayo sa validity ng marriage, okay? Ito kasing namatay na lalaki ay biyudo kasi meron siyang unang asawa na namatay noong 2001. Now, December 2003, ikinasal ngayon itong namatay sa pangalawang asawa. Ito ngayon yung nagkiklaim ng mana o nagkiklaim doon sa ari-arian na naiwan nung namatay. 2003 ng December, ikinasal siya. Pero walang marriage license. Ang katwiran niya, under the Family Code, Article 34, nagkaroon sila ng live-in relationship for 5 years. So magmula noong 1999 ng January. Kaya lang ang problema, ang nakalagay kasi sa Article 34 ng Family Code, para exempted na kayo sa pag-a-apply ng marriage license, nagkaroon kayo ng 5 years na pagsasama prior to your wedding, okay? Dapat walang legal impediment ang bawat isa para magpakasal. Ibig sabihin, hindi kayo kasal sa ibang tao at the time na nagsasama kayo during doon sa duration ng or sa period na 5 years. Pero in this case, si lalaki ay kasal pa. Okay? Kamamatay lang nung asawa niya noong 2001. And then nagpakasal siya ng pangalawang beses noong 2003. So, meron lamang 2 taon na pagitan. So, hindi nila na-meet yung requirement under Article 34 na kung saan dapat magsama sila ng 5 years prior to the marriage. Okay? And doon sa 5 years na pagsasama na yon, dapat silang dalawa ay walang legal impediment o walang hadlang para sila ay maikasal. Ibig sabihin, hindi sila legally married sa ibang tao. Okay? But in this case, si lalaki kasi, meron siyang previous na marriage na hindi pa
nadideclare as null and void. In fact, kamamatay lang nung kanyang unang asawa nung 2001. And sinasabi nila 1999, naging live-in partner na sila. So may legal impediment doon sa pagsasama nila. At dahil hindi nga na-meet yung requirement ng Article 34 ng Family Code regarding sa hindi na pagkuha ng marriage license bago kayo ikasal dahil kayo ay nagsama na sa loob ng 5 years, null and void ngayon yung kasal ninyo kasi hindi nyo na-meet yung requirements ng Article 34 ng Family Code. So dito, hindi valid yung kanilang kasal. So, mali yung nakalagay sa affidavit of cohabitation. Okay? And dahil dito, void yung marriage. Ngayon, anong mangyayari doon sa kanilang anak? Dahil void ang kanilang kasal. Lalabas na hindi legitimate child yung bata. Pero siya ay considered illegitimate child. Bakit? Kasi ipinanganak siya na hindi considered na kasal ang kanyang mga magulang or under a void marriage. Ngayon, bilang isang illegitimate child, tingnan naman natin kung acknowledge ba siya ng kanyang tatay na namatay at may naiwan na ari-arian. Well, doon sa Certificate of Live Birth ng bata, ang informant ay si tatay. Pumirma siya doon sa part bilang father. Siya nga rin ang pumirma dun sa affidavit of delayed registration ng birth certificate ng bata. At dahil doon sa acknowledgement ng tatay sa kanyang illegitimate child, etong bata ngayon ay kanyang naging compulsory heir, tagapagmana. Ngayon, kung isasaalang-alang yung naiwang holographic will ng namatay, parang walang nabanggit doon na mamanahin yung kanyang illegitimate child. Dahil merong isang compulsory heir, itong namatay na tatay, at hindi siya nabigyan ng mana doon sa iniwan nitong holographic will, pinawalang bisa ngayon ng korte yung naiwan nitong holographic will upang magbigay daan sa kanyang illegitimate child na siyang magmamana sa lahat ng mga naiwang pera sa bangko at ari-arian ng ama. So, bakit ganun? Paano naman yung mga kapatid niya na nasa holographic will na pinamanahan ng namatay? Well, kung mayroong compulsory heir ang namatay, ang kanyang mga collateral relatives, dito sa case na to, ang kanyang mga kapatid ay considered na collateral relatives. Hindi sila ngayon magmamana kung mayroong compulsory heir itong namatay. Dahil sa pagkakaroon ng anak o ng illegitimate child ng namatay na husband, okay, yung mga kapatid nito ay hindi na magmamana mula sa mga ari-arian at naiwang pera ng namatay. Kasi considered silang collateral relatives. Ngayon, ang kanyang nag-iisang compulsory heir dito ay ang kanyang illegitimate child. So, walang mamanahin yung kanyang mga kapatid. Kahit na merong iniwan na holographic will yung namatay.